Si Rainy ay isang ulila na mahilig magbasa at palakaibigan, ngunit pinagtatawanan lang siya ng ibang mga bata sa bahay ampunan dahil isa siyang matalino, at pakiramdam niya na naiiba siya dahil hindi niya kasing talino ang mga ito. Isang araw ay ipinakita sa kanya ni Teacher Peruman ang isang advertisement tungkol sa isang test, kung saan ay bibigyan ang mga mananalo ng scholarship upang umattend sa isang kilalang eskwelahan na tinatawag na Boatwright Academy. At gustong-gusto talagang pumunta ni Rainy sa eskwelahan na iyon, ngunit nagdududa naman siya sa kanyang kakayahan, ngunit naniniwala naman si Teacher Peruman na siya talaga ang pinaka-deserving sa lahat ng a-attend sa test. Kinaumagahan ay inihatid na siya ng kanyang teacher sa examination hall, at marami ding mga bata ang nandoon upang kumuha ng test, at ang kanilang examiner ay si number 2, isa itong kakaiba at striktong babae, at ipinalam sa kanila nito kung ano ang pwede at hindi nila maaring gawin. Tiningnan ni Rainy ang unang tanong na nagtatanong sa kanya, na kung bibigyan siya ng pagkakataon na iligtas ang isa lamang sa pagitan ng isang elepante at isang llama na nahulog mula sa taas, sino ang kanyang ililigtas? Isinagot ni Rainy na ililigtas niya ang elepante dahil mabebreak nito ang pagkahulog ng llama at makakaligtas silang pareho. Pagkatapos niyang sumagot sa mga katanungan ng may pagmamalasakit ay nakarating na siya sa last question na nagtatanong sa kanya na kung matapang ba siya, at medyo nagtagal siyang nag-isip tungkol dito, at sinagot niya na gusto niyang isipin ito. Pagkatapos ay sinabi ni number 2 na ibaba niyo na ang inyong mga lapis, at nilagyan na niya ng grades ang mga papel ng mga estudyante, at nang matapos ay ipinaalam na niya na ang mga estudyante na makakapasa sa test na ito ay siyang makakapasok sa second phase, at kailangan nilang mag-report sa isang building sa next block ng eksaktong 1 o'clock, at sinabi din niya na pinapayagan lang sila na magdala ng isang lapis at isang pambura sa test. Nagtanong si Rainy na bibigyan ba sila ng pantasa kung sakaling maputol ang kanilang lapis. Sinabi ni number 2 na ibibigay namin ang lahat ng inyong kinakailangan sa test. Pagkatapos ay binasa niya ang listahan ng mga nakapasa at ang pangalan lang ni Renny ang nakalagay doon, kaya't malungkot na umalis ang lahat ng di nakapasa habang nagpunta naman si Renny sa next examination hall. Habang naglalakad sa loob ay naihulog ni Rhonda ang kanyang lapis sa kanal, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan at nagpasukan na ang mga ito sa loob, ngunit tinulungan pa din siya ni Renny kahit na may ilang minuto na lang sila bago mag-umpisa ang exam, at pinutol ni Renny ang kanyang lapis at ibinigay niya ang kalahati kay Rhonda, dahil alam niya na bibigyan sila ng pantasa sa loob, kaya't nagpasalamat sa kanya si Rhonda, at sinabi nito na ipapakita ko ang mga sagot sa iyo mamaya sa test, ngunit tinanggihan ito ni Rainy. At sa examination hall ay ipinaliwanag sa kanila ni number 2 na kung sino man sa kanila ang magsasalita habang nag-e-exam ay papaalisin, at idinagdag pa nito na ang test ay mahaba at mahirap. Napaungol ang isang batang babae kaya't pinaalis ito. Itinaas ni Rainy ang kanyang kamay at isinenyas niya na kailangan niyang magtasa ng kanyang lapis, at naintindihan naman siya ni number 2 kaya't pinayagan siya nito. Pagkatapos ay nag-umpisa na ang test at ilang sandali ay nagtatakbo ang isang batang lalaki at isinigaw nito na hindi ko na kaya. Nag-focus si Rainy sa katanungan na sobra siyang nahirapan na intindihin, at halos lahat ng mga ito ay mga advanced level question tungkol sa world history. Ngunit gayunpaman ay nakatapos na kaagad si Rhonda na nakaupo malapit kay Rainy, at bago niya isubmit ang kanyang test papers ay palihim niyang inilaglag ang isang maliit na piraso ng papel kay Rainy. Nakita ni Rainy na nasa papel ang lahat ng mga sagot, at kahit na nahihirapan na talaga siya sa mga tanong ay hindi niya pinulot ang papel. Masyadong matindi ang eksena dahil halos naiiyak na ang mga estudyante nang dahil sa hirap ng mga question, at hindi talaga alam ni Rainy ang mga sagot. Ngunit sa maingat niyang pagbabasa sa mga katanungan ay napagtanto niya na ang mga sagot sa first question ay nakatago sa last question. At ang lahat ng mga sagot ay nasa mga katanungan mismo. Matapos niyang malaman ito ay madali na niyang naisulat ang mga sagot at naging mahusay siya sa exam, at ilang sandali ay inannounce na ulit ang resulta at si Rainy lang ang nakapasa, at laking pagtataka niya dito dahil alam niyang nangopya naman talaga si Rhonda. Pagkatapos ay pumasok ang isang A-grade student na si Sticky. Si Sticky ay mayroong eidetic memory, ibig sabihin na natatandaan niya ang lahat ng mga bagay na kanyang nakikita, at siya lang din ang nag-iisang nakapasa sa kanyang batch. At nagtataka din pala siya dahil alam niya na may nangopya din sa kanila, at pareho pala sila ni Rainy dahil nilaglagan din pala siya ni Rhonda ng lapis, at nalaman nila na ang layunin pala ng trick ay upang subukan ang kanilang katapatan at kabaitan, kaya't nang dahil dito ay nakapasa silang dalawa, at biglang may pumasok na isang batang babae at nagpakilala ito sa kanila na siya si Kate, isa itong athletic at hindi siya umaalis nang wala ang kanyang tools. Sinabi ni Kate na hindi talaga siya nakapasa sa test dahil napakahirap ng mga tanong, at ang katotohanan ay napili siya dahil tinulungan niya si number 2 na libangin at paalisin ang mga nagagalit ng mga magulang.
Pagkatapos ay sumali sa kanila si Krista at Dewey dahil naipasa din ng mga ito ang exam, at tiwala din sila na makakapunta sila sa Boatwright Academy. Mataas ang tingin ni Krista sa kanyang sarili na parang alam na niya ang lahat, at nang mabuo na ang kanilang team ay ipinakilala na sila kay Milligan na tagapamahala ng susunod na test, at itinuro niya kila Rainey na pumasok ng sunod-sunod sa isang kwarto, at sinabi niya na si Krista na ang mauna, kaya't naglakad na si Krista sa kwarto at nakita niya ang chessboard pattern sa sahig, at nabasa niya sa nakasulat sa sahig na tumawid ka ng kwarto nang hindi tumatapak sa puti o itim na square, ngunit prangka niyang sinabi na hindi at tinanggihan niyang gawin ang task dahil sa tingin niya ay isa itong trick question, kaya't dinasqualify siya ni Milligan at pinauwi na siya nito. Sumunod nang pumasok si Dewey at ginamit niya ang kanyang athletic abilities upang tumalon sa mga yellow square. Kumapit din siya sa pader at mabilis na tumalon sa kabilang pinto ng kwarto. Pagkatapos niyang makadaan ay ginamit naman ni Kate ang kanyang lubid, at itinali niya ito sa kabilang pinto upang makagawa ng tulay. Dati nang nagtatrabaho si Kate sa circus kaya't kayang-kaya niyang lumakad sa lubid, kaya't ganon na lang niya kadaling nagawa ang task. At nang si Sticky na ang pumasok ay binasa niya mabuti ang nakasulat, at nalaman niya na ang talagang hinihiling sa kanila ay huwag nilang tatapakan ng kanilang mga paa ang white or black square, kaya't sa halip ay lumakad na lang siya gamit ang kanyang siko at tuhod, at sa huli ay matagal na nag-isip si Rainey, at simple lang siyang naglakad papunta sa kabilang pinto ng kwarto, at nang tanungin siya kung paano niya naipasa ang test, ay sinabi niya na ang mga square ay mahahaba, ibig sabihin na hindi talaga sila mga square, at ang sinasabi sa kanila sa question ay huwag silang tatapak sa mga square, kaya't simple lang siyang naglakad at tumawid sa kabilang pinto. Pagkatapos nito ay sinabi ni Milligan na sumama kayo sa akin sa lugar kung saan gagawin ang inyong final test. Isinama sila nito sa isang imburnal at sinabi ni Milligan na ito ang daan upang makarating tayo sa ating pupuntahan. Naging kakaiba ito kila Rainey dahil bakit pinadaan sila sa isang imburnal ng isang kilalang eskwelahan, at sinabi din ni Rainey na wala man lang sa mga nagpa-exam ang nagbanggit tungkol sa Boatwright Academy. Ngunit nagtitiwala pa din siya kay Milligan, at pagkatapos ay nakarating na sila sa front lawn ng isang mansion. Iniwan muna sila ni Milligan sa labas upang tingnan kung nakahanda na ba ang lahat sa loob. Pagkatapos ay kinuwento ni Kate na namatay ang kanyang ina nung bata pa siya at iniwan siya ng kanyang ama sa isang orphanage. At hindi niya sinisisi ito dahil ito ang dahilan kung bakit nagustuhan niya ang circus. Sinabi ni Rainey na hindi niya kilala ang kanyang mga magulang ngunit namimiss niya talaga ang mga ito. Pagkatapos ay pinapasok na sila sa loob ng mansion na parang isang maze, at lumabas si Rhonda sa kanilang harapan at sinabi nito na ako ang pinadala dito upang i-test kayo, at sa kanilang next task ay ilalagay sila sa 4 na iba't ibang bahagi ng maze, at sasabihin sa kanila na hanapin ang isang daan upang makarating sa second floor, at kapag nakaakyat na sila sa second floor ang unang 3 makakapag-ring ng bell ay siyang makakapasa, at sinabi din sa kanila ni Rhonda na kailangan nilang gawin ito nang nakapikit ang kanilang mga mata, at nagsimula na ang task at si Rainey na kaagad ang nagsimulang maghanap ng mga clue. Nakita niya na ang bawat pintuan ay may 4 na mga sign na nagtuturo sa iba't ibang mga direksyon, samantala ay seryosong kinukuha ni Sticky ang mga clue, at sinusubukan niyang lutisin ang maze sa pamamagitan ng kanyang nakapikit na mga mata, at dahil sa kanyang photographic memory ay madali siyang nakatawid sa mga daan. Samantala ay binuksan ni Kate ang isang singawan sa pader at ginamit niya ito upang makaakyat. Sinundan ni Dewey si Sticky at nang makarating na siya sa hagdan ay itinulak niya sa pader si Sticky at pinag-ring niya ng mag-isa ang bell. Nalaman ni Rainey na ang mga sign ay nakakapa, kaya't nakapagturo ito sa kanya ng direksyon, at dahil dito ay nakarating na din siya sa hagdanan at tinulungan niya si Sticky. Nandoon na din si Kate at hinihintay sila nito upang mapag-ring nila ang bell ng magkakasama, kaya't silang 3 ang mga nanalo. Samantala ay na-disqualify naman si Dewey dahil sinabi sa instruction kanina na ang unang 3 na makakapag-ring sa bell ang siyang mananalo. Pagkatapos ay ipinakilala sila sa mastermind ng test na si Mr. Nicholas Benedict. Pagkatapos ay sumali sa kanilang team ang pang-4 at pinakabatang member na si Constance. Siya ay maliit, matalino, mapagbiro na walang pakialam sa iniisip ng iba, at isa din pala siya sa mga nakapasa sa test na kakaiba kila Rainey. Una ay inagkasan niya ang lahat ng mga question at sinabi niya na mali ang mga ito. Pagkatapos ay hindi niya sinunod ang mga instructions at nagdala siya ng maraming mga lapis hanggat gusto niya, at sa huling test ay nag-enjoy siya sa pagkain ng isang sandwich sa halip na lutisin ang maze. At napili din siya dahil sa kanyang unique na personality, at pagkatapos ay sinabi ni Mr. Benedict na hindi pa sila nakakapag-recruit para sa scholarship ng Boatwright Academy, at sa halip ay nakapili lang sila para sa isang undercover mission upang iligtas ang mundo, at hindi naiintindihan nila Rainey kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Mr. Benedict na sila lang ang maaaring tumapos ng the emergency at makakapagligtas ng mundo, at lumalabas na isang mensahe pala na dinamamalayan ng lahat ang ipinapakalat sa buong mundo sa pamamagitan ng mga radyo at mga TV.
At kapag nakikinig at nanonood ang mga tao dito ay ang highest frequency lang ang tanging naririnig nila, at sa likod ng tunog na iyon ay may isang tao na naglalagay ng mga bayolenteng mensahe sa low frequency na hindi naririnig ng mga tao, at kahit na hindi ito naririnig ng mga tao ay nagre-react naman ang kanilang utak dito, kaya't hindi nila namamalayan na nagsisimula na silang maniwala sa mensahe na nakakapagpabahala sa kanila, at ang mensaheng ito ang gumagawa ng ilusyon ng pagpapanik ng buong mundo na tinatawag na The Emergency. Pagkatapos ng mahabang taon ng pagre-research ay nalaman na ni Mr. Benedict na ang mga signal ng mga mensahe ay nagmumula sa isang isla, at ito ay ang tahanan ng mga nag-aaral na mga bata, kaya't mga bata lang ang pinapayagang pumunta doon, at ang grupo nila Rainy ang napili upang gawin ang misyon. Binigyan sila ng option ni Mr. Benedict na umayaw at naging masaya ito dahil nakilala niya ang mga matatalinong mga bata, at pagkatapos ng mahabang pag-iisip ay pumayag na silang lahat na gawin ang misyon, at pagkatapos ay nag-umpisa na sila ng kanilang training. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.